Totoo po ba maraming mga babae, kinikimkim na lang yung nararanasang pang-aabuso ng kanilang asawa? Maraming mga babae, maraming mga may bahay, maraming mga asawa, tinatago na lang yung sakit na nararamdaman dahil sa pang-aabuso sa kanila ng mismong asawa nila. At maraming mga babae, maraming mga may bahay, maraming mga asawa, alam niyo po, sinasarili na lang yung sakit ng loob na dala ng pang-aabuso sa kanila. Hindi na nagsasabi sa kanilang magulang, hindi na nagsasabi sa kanilang mga pamilya, hindi na nagsasabi doon sa ibang tao kasi nga gusto ring proteksyonan yung asawa na nagtataksil sa kanya. Alam niyo po, ang tanong, bakit ba may mga asawang lalaki na bigong tratuhin ng espesyal ang kanilang mga asawang babae? By the way, sino po naniniwala dapat yung mga may bahay tinatratong espesyal ng mga asawang lalaki? Totoo po ba yan? Sa mga may asawa na at sa mga mag-aasawa pa lang na mga lalaki, dapat malinaw sa ating lahat ito na tayo dapat maging malinaw sa atin na yung pag-aasawa at yung ibinibigay na babae sa atin ng Panginoon, dapat alam nating tratuhin ng espesyal. Ang tanong, bakit maraming mga tao, maraming asawang lalaki, they are so complacent when it comes on making their wife so special? Alam niyo po unang dahilan? Because of what we call generational malpractice or maltreatment on wife. Totoo po ba? Marami naman talagang maling trato sa asawang babae. Minana lang naman sa mga nauna eh. Totoo po ba yan? Marami naman talagang maling trato sa asawang babae. Nakita lang naman doon sa mga nauna sa kanila. At marami lang naman talagang maling trato sa asawang babae. Alam niyo po, ginaya lang naman doon sa mga nauna eh. What's the point? Una, dapat ang mga kabataang lalaki, bata pa lang, palakihin na responsableng tatay at asawa para sa hinaharap. Nasaan po yung mga young pro natin? At maging yung mga kabataang lalaki natin dito. Time will come. Mag-aasawa kayo. Pero dapat, alam niyo po, sa mga magulang, dapat, bata pa lang, tinuturuan na natin yung mga anak nating lalaki na maging responsable pagdating ng panahon bilang tatay, bilang asawa. Kasi nga, maraming mga maling trato sa asawa kung hindi minana, nakita at ginaya lang dun sa mga nauna sa kanila. Ang akala nila, parang normal lang yung ginagawa nung nauna sa kanila, nung lolo nila, nung tatay nila, parang normal lang na ganun ang trato o mali ang trato sa kanilang asawa. No. Kaya nga napaka-importante na bata pa lang na ituturo na sa isang kabataang lalaki kung papaano dapat maging responsableng asawa. Alam niyo po, tandaan niyo sa mga kabataan natin, sa mga magiging tatay in the future at sa mga tatay na. Tandaan niyo po, huwag hayaang maging normal sa mata ng mga bata o kabataang lalaki na normal lang na inaalila ang kanilang nanay. Sino po naniniwala? Hindi normal yon at hindi dapat na ang isang asawa, ang kanilang nanay sa loob ng tahanan, inaalila ng kanilang tatay. Huwag hayaang maging normal sa mata ng mga kabataang lalaki na normal lang na sinasaktan ang kanilang nanay ng kanilang tatay. Dapat hindi maging normal to. At huwag ding hayaang maging normal sa mata ng mga kabataang lalaki na normal lang na pinagtataksilan ng kanilang tatay ang kanilang nanay. Alam niyo po, sa mata ng mga bata, pag madalas nilang nakikita na sinasaktan ang kanilang tatay, ang kanilang nanay, inaalila ang kanilang nanay, hinagtataksilan ang kanilang nanay, alam niyo po, later on, nagiging normal na sa paningin nila yung ganong tanawin. And at the same time, ang pinaka-worst na pwedeng mangyari dito, pwede nilang sundan yon pag nag-asawa sila. Kaya nga dapat,
Bata pa lang, ang mga kabataang lalaki, tinuturuan na natin na maging responsable, na maging tatay pagdating ng panahon. Sa mga kabataang lalaki na nagbabalak mag-asawa, hindi ka mag-aasawa para lang magkaroon ng aalilain. Dapat malinaw sa inyo to. Ngayon pa lang, malinaw na sa iyo na hindi ka mag-aasawa para magkaroon ng alila. Hindi ka mag-aasawa para magkaroon ng sasaktan. At hindi ka mag-aasawa para magkaroon ng pagtataksilan. Kung mang-aalila ka lang ng babae, sa mga kabataang lalaki natin, huwag ka nang mag-asawa. Kung mananakit ka lang ng asawang babae, huwag ka nang mag-asawa. Kung manloloko ka lang ng babae, huwag ka na rin mag-asawa. At higit sa lahat, kung hindi mo kayang panindigan ang isang babae, kung hindi mo kayang panindigan ang magiging anak mo, huwag ka nang mag-asawa. Walang karapatang mag-asawa ang isang lalaki na hindi kayang panindigan ang kanyang magiging asawa. Na hindi kayang panindigan yung kanyang mga anak. Na pagkatapos magkaanak, maghahanap uli ng panibagong aanakan. Wala kang karapatan na magpamilya. Wala kang karapatan na magkaasawa kung pagkatapos mo na anakan, iiwan mo yung babae. Pagkatapos mong anakan, iiwan mo yung anak mo. Tandaan niyo po, sa mga nagbabalak, mga kabataan natin, na lalaki, nagbabalak mag-asawa in the future, dapat kaya mong panindigan ang isang babae. Kaya mong panindigan ang isang magiging anak mo. Kung hindi mo kayang panindigan, huwag mo nang mahalin ang isang babae. Hindi totoo yung mga sinasabi ng maraming lalaki na napasubo lang naman ako. Hindi totoo yun. Ginusto mo yun. At dapat, kung ginusto mo, panindigan mo. Hindi natin dapat ginagawa na parang laruan ang pagpapamilya, ang pag-aanak. Dapat, bata pa lang, inihahanda na natin ang ating mga anak na lalaki na maging responsable na tatay sa mga susunod na panahon. Ikalawa, dapat ang mga kabataang lalaki, bata pa lang, imulat na hindi sila superior sa babae. Sino po naniniwala? Dapat malinaw to sa isang lalaki na hindi siya superior sa mga babae. Alam niyo po, alam niyo po, nakamulatan ng isang batang lalaki na superior siya sa isang babae. Alam niyo po, tiyak mali ang magiging trato niya sa isang babae. Sino po naniniwala? Mali yung concept na dapat ang mga gawaing bahay sa mga babae lang. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Ang gawaing bahay hindi lang naman pambabae. At sino po naniniwala? Mali yung concept na ang pag-aasikaso sa mga anak dapat babae lang gumagawa. Totoo po ba yan? At sino po naniniwala? Mali yung concept na dapat ang babae nasa bahay lang. Lahat ng tatay, sa lahat po ng tatay, sa mga magiging tatay in the future, we are not more superior than women. Dapat malinaw sa ating lahat yun. We are not more important than women and we are not more special than women. Kung gumagawa ang mga kababaihan sa bahay, hindi makakabawas sa pagkalalaki mo kung tulungan mo man ang asawa mo. Tandaan niyo po, kung nag-aasikaso ang mga kababaihan ng mga anak, hindi dapat o hindi makakabawas sa pagkalalaki mo kung tumulong ka mang mag-asikaso sa bahay. At kung ang mga kababaihan man ay tumutulong sa pagtatrabaho, hindi yun makakabawas sa pagkalalaki mo. Kagaanan mo pa yon. Kasi ninyo, may mga lalaki ang gusto sa bahay lang yung asawa nila. Kasi ang tingin nila, sila dapat yung naghahanap buhay lang. At nakakabawas sa kanilang pagkalalaki, ang tingin nila,
Kung magtatrabaho yung asawa nila, tandaan nyo po, may mga panahon, aminin na natin, hindi kaya lahat ng lalaki ang pangangailangan sa bahay. There are times na kakailanganin talaga ang tulong ng babae. Kaya nga gaya nung isang naituro po natin na dapat ang mga kabataang babae, bata pa lang din, tinuturoan ng maging madiskarte sa buhay. Dapat makita ng mga asawang lalaki at magiging asawa na lalaki in the future na yung pag-aasikaso sa mga anak, pag-aasikaso sa bahay, yung pagtulong ng babae sa kahanap buhay o sa paghahanap buhay, hindi ito nakakabawas sa pagkalalaki ng isang tao. At dapat makita rin yon ng mga lalaki na hindi na tama at hindi na rin uso na yung mga babae na lang ang gumagawa sa bahay. Na yung mga lalaki na lang nag-aasikaso sa mga anak. Na pagka nagkamali at napariwara ang anak, sisisihin pa ng asawang lalaki, yung asawang babae. Totoo po ba yan? Madalas nangyayari, pag nagkamali o nagkaroon ng problema sa school ng mga anak, sino sinisisi ng tatay? Ang nanay.